Hi, I'm Chris. Okay. Oh, sige na, okay. 4, 3, 2, go! Hello guys, welcome to my video. And for today's video guys, syempre dun sa mga previous mga vlogs ko, mga videos ko, nakita natin or yung mga nakita nyo mga videos doon is perspective na isang single na RN na pumunta ng US, na nirahan sa US. This time naman guys, alam ko marami sa inyo na nagtatanong kung paano pag family ang pupunta rito. So ano ba yung mga preparations, ano ba yung mga dapat i-consider. So yun. So ngayon, kasama ko ngayon aking colleague, co-nurse, kapatid ko sa Advanced USRN. And sobrang marami siyang pwedeng ma-share sa atin. So please all welcome. Let's welcome. Galing siyang UAE. Doon siya nag-practice. So marami siyang mga challenges din na pwedeng ma-share sa atin. So I'm happy na nandito siya para i-share sa atin yung kanyang mga experiences. So guys, pinapakilala ko sa inyo itong kaibigan ko from Abu Dhabi na nag-work siya dun as private duty nurse. So doon na rin siya nakapag-asawa. So marami rin siya mga challenges na hinarap na sa buhay, may asawa, may pamilya. So yun. So guys, let's give it up. Ito nga siya. Let's all welcome the one and the only one. So si Ma'am Cristel. So hello po Ma'am. Ma'am ka dyan. Hi. So Ma'am, bali basically bigyan mo na kami ng small like brief background sa nursing, parang nursing career mo. Paano ka nagsimula? Ano ba yung mga naging challenges mo along the way? At well, basically parang ano na rin, USRN timeline mo, journey mo. So yun. So, NICU nurse ako sa Philippines way back 2012, 2014. So, na-stress ako sa hospital job, yung pressure, expectation, na parang masyadong perfect. So, nagtry ako mag-shift ng career sa UAE. Saka pinakamabilis na pumunta nun going to Abu Dhabi is mga clinic nurse. Kasi pag hospital takes time, mga 1 year yung application. So after nun, naging nurse supervisor ako sa plastic surgery. 2 center sila. Tapos naging laser esthetician din ako, mga laser facial. And then doing plastic surgery nurse na trabaho. So all around ako doon. And then dahil nag-open ang US, that time, wala talagang plano mag-US kasi okay ang UAE. Pero sadly, malas ako sa employer. So, walang stability. So, nag-decide ako yung mga mabibilis is either UK or US. That time sa UK, ang baba ng sahod, halos pares lang din ang sa UAE na sahod ko. So, mas maraming option sa US kasi pagdating mo sa US, marami kang pwedeng job na kahit ano ka pa lang as a newbie kumbaga kahit hindi ka recent na hospital nurse, ang sahod mo is magiging starting agad as staff nurse even as an entry level. Tapos makasama ko pa yung family ko. So yun ang mga advantage kaya ako nag-US. Yun. Paano gusto namin malaman paano mo nakilala si Advanced USRN? Parang syempre, marami tayong mga agencies kaliwat kanan yan, di ba? Ano yung deciding factor mo bakit si Advance yung napili mo over doon sa mga ibang mga agencies? Kasi syempre, yung mga ibang mga agencies, for sure, maraming mga offer na magaganda talaga, di ba? Iba nga, may mga sign-on bonus na 15,000, 10,000, 20,000. So, bakit Advance USRN? Really, wala talaga akong choice. Sorry. Pinag-pray ko kasi yon. That time, March 2022, sa ako ng NCLEX after a lot of struggles, nakakuha din ng exam. So, hindi dahil sa ang hirap ng NCLEX ako nahirapan, kundi ang hirap makakuha ng exam gawa ng pandemic. So, ayun na, nakakuha ako. Nag-pray ako kay God, talagang parang nobena talaga siya or passionate prayers talaga na sana magkaroon ako ng agency na hospital yung i-offer sa akin. Kahit saan pa yan, Alaska, Hawaii, kahit saan, basta kahit malamig. Pero gusto ko talaga summer capital, so Florida talaga option ko, or Texas. Tapos, lagi akong member ng Lepora. Since 2020, nagtitake down notes ako ng mga agency na pwede kong applyan. Second, na direct hire. Hindi ako muna ng staffing. Last option ko na yon.
So, that time may mga naka-line up ako interview sa mga malalaking agency. Kaso, bago kasi ako pumirma talaga, hindi ako nagmamadali. Nag-search talaga ako kung kamusta yung home care na yon or skilled. Kasi wala akong recent bedside. So, usually, ang option ko is home care, skilled nursing facilities, or rehab. Yung first interview ko, buti na lang talaga, nag-research ako kasi pangit ang feedback. Honestly, maraming na-abandon dun sa skilled nursing facility na yon. Kaya luckily talaga laking pasalamat ko. Tapos, naka-line up ako, biglang nag-post sa Advanced USRN sa Lepora kasi talagang every minute, every hour nag-check ako ng mga hiring, ganyan. Tapos, pinipili ko saan ako magpapasa. So, pinag-pray ko talaga. Nasabi ko, God, sa Advanced USRN, parang maganda yung ino-offer niya. I don't care kung beginner lang yung, kasi Florida, alam ko expectation ko. So, guys, kapag mag-research talaga kayo, yung expect nyo talaga, tignan nyo kung magkano yung minimum wage sa area na yon, lalo sa mga walang experience. So, ang expectation ko, minimum wage lang. Tapos, based on my experience, sabi ko, okay lang, pag-pray ko lang, basta hospital. So, yun nga, pinag-pray ko sa Advanced USRN. So, hindi ko pinili sa Advanced USRN. It's like parang destined akong mag-Advanced USRN at ma-destined ako sa aking employer. Ganun yun. Bye! So basically parang katulad ko rin, wala ka talagang idea about Advanced USRN before. Kasi 'di ba, marami tayong mga agencies na yung talagang kilala na, 'di ba? Pero ako personally, ako si Advanced, di ko rin talaga siya kilala. Saka wala pa siyang Facebook noon. So, baka parang scam. Pero sabi ko, for sure, akala ko baka scam kasi wala ngang website, Facebook lang. Pero sabi ko, sige, give it a try. Kasi kung wala namang hihinging placement, kasi may isa din talagang company sa Florida yung may placement, di ko na isasabihin. So sabi ko, pag-pray ko na lang, sabi ko okay naman yung offer. Tapos, sabi naman ni Doc Pers during interview, hospital ang employer ko. So yun, nagtiwala naman ako kasi nare-research ko din na may mga ganun talagang nag-uumpisang agency na nagsisimula pa lang. Pero bigyan mo lang ng tiwala talaga at makita mo naman na wala pa yata akong alam nun na na-deploy nila. Pero nagtiwala ako sa Advanced USRN. Kasi wala naman na ako i-question okay naman. Very transparent si Doc Pers sa mga tanong. Tapos, very supportive siya dun sa paano ba immigration process. So, tanungin mo siya, sasagutin ka niya. Kung ano yung expectation, i-expect mo dapat, sasabihin niya sa'yo. So, yun ang gusto ko sa isang agency, yung transparent. Yung walang mga mabulaklak na salita. Ito employer mo, expect mo, ito Florida, ganito lang ang minimum wage. Ganon. So, lahat ng tanong ko, gano'ng katagal. Ngayon, depende sa timeline, ganon. So, wag mo ikukumpara sa ibang agency. Ay, bakit yung ganong agency, ganito lang daw kabilis, ganito lang. So, ako talaga, expectation ko, lahat ng negative or positive, binabalance ko. So, yun lang. Tapos yun, syempre parehas tayo. Kasi actually guys, parehas kami ni Ma'am Estel na dapat Abu Dhabi, dapat 2023 nandito na kami sa Florida. Yun nga lang sa kasamaang palad, inabot kami ng retrogression. So, tanong ko sa inyo, ma'am, yung nga nung inabot tayo ng retro, ano ba yung mga ginawa mong, syempre, for sure, prior to that, prepared ka na, medyo settled, medyo okay ka na, parang ini-expect mo na talaga na pupunta ng Florida. So, nung nagkaroon ng retro, ano ba yung mga ginawa mo? Yun. Hindi, actually, that time, di ba lagi naman tayo may contact noon. Ang posisyon ko pa matuloy o hindi. Kasi yung anak ko kasi 2 years old pa lang noon. So, may mga adjustment pa, kailangan ng physical therapy. So, sa UAE kasi libre. So, may mga inaayos akong personal nun sa family namin. So, saka hindi pa ako ready sa pocket money that time. Pero, ipupush ko siya kasi may kaibigan ako na willing ipush ako na, sige, basta pag may interview date ka na, ituloy mo. So, may friendship ako doon, si Ate April. So, pinush niya ako talaga na, sige lang, kaya yan. So, pero nung nag-retro, nalungkot din naman ako, pati si husband. Kasi si husband nag-resign. So, alam ko may mga makarelease na kasi nakreprise nila. Kasi ayun na nga, interview date. And guys, June 9 ako. June 1. Diba, June 1 yun. 2022, ang PD ko, June 9. So, diba, saklap. Pero, pinag-pray na lang namin. Tapos, sabi ko din sa mga kabatch ko, yan sila AJ, yung mga iba kong nakaka-chat, na from Middle East din, na, guys, kapit lang. Kung hindi pa sa ngayon, meron tayong option 1, 2, 3, hanggang ilang numbers yan. Plan A, B, C, D. Either magstay ka sa work mo, o kung iba na may kontrata na nasa Middle East, gusto magpahinga, uwi mo ng Pinas, i-enjoy makasama yung pamilya, may mga trabaho sa call center sa Pinas. Ako naman nun, nasa home care, medyo okay naman ang trabaho ko, kahit nadidili ang sahod. May time ako mag-aaral, as preparation papunta dito sa US.
Kasi ako yung tipo ng tao na kahit may negative, may nakikitang positive. Saka ginagawa ko ng paraan na kung hindi pwede tong way na to, maghanap ako ng ibang paraan para i-enhance yung sarili ko. So, either nag-aaral-aral na ako ng konti no, sa mga medical, surgical cases na in-expect ko sa PCU, or iniisip ko yung mga option para sa anak at asawa ko, saan sila mag-school, anong mga possible na trabaho. So, prepared ako. While waiting na magkaroon ng ID, nagpe-prepare ako para sa pagdating ko dito. Tapos eto syempre guys, alam ko marami sa inyo na nagtatanong kung paano pag pumunta yung family. So, this is the best time na para mas malaman natin, mas maintindihan kung ano ba yung mga dapat i-consider kung dadalhin mo yung buong family mo na pupunta ng US and syempre maninirahan sa US. Kayo Ma'am Estel, ano ba yung mga preparation na ginawa mo in terms of yung financial, syempre paano ba, ano ba yung mga pwede mong ma-share sa kanila na preparation na ginawa ng isang USRN na pupunta ng US at maninirahan kasama ng family nila? Actually, hindi muna financial yung priority ko noon. More on information gathering. So, since sa Lepora, lagi akong nagpapalo dun sa mga family na may ganito rin concern, paano yung buhay. Kasi lahat may takot. Kasi gawa nung guns, gawa nung safety, criminal, ganyan. So, nakikinig ako sa mga admin ng Lepora. Kasi very naman doon, mag-research ka lang doon, i-click mo sa search, makikita mo. Nag-base ako sa niche.com para malaman yung area, which is Orange City ako, kung ano yung safe na lugar, ano yung mga school na maganda. Kung hindi mismo dun sa lugar na yun, samba. Or kagaya ng anak ko, may mga special needs. So yun, nire-research ko kung ano yung facility na pwedeng mag-cater sa kanya. So actually kasi, para maging malakas ang loob mo, kailangan well-informed ka. Kumbaga, wag kang pumunta sa isang gera or lugar na para kang nakahang or wala kang ideya. Lalo't wala kaming family dito sa US. May friends ako, pero may sarili na silang family. Usually, hindi kami nagde-depend sa ibang tao. So, yun lang guys. Financially, kung anong kaya nyo itipid nyo. Tapos, huwag kayong matakot mangutang. Basta magbabayad kayo. Kasi ako nag-loan ako sa UAE. Di ba sabi ko, I'm proud. Pero binabayaran ko siya unti-unti. Kasi para to sa future ng family ko. So, clean naman ang credit history ko sa UAE, binabayaran ko siya. Ayun, na-max out yung credit card ko, gawa nung retro. So, anyway, slowly, ganun. Preparation, information gathering, at preparation ng loob. Can you just give us roughly kung magkano ba yung naging budget mo nung pumunta ka rito sa US? Kasi for sure, sila gusto rin nilang malaman kung ano ba yung, or magkano bang pera yung kanilang dapat i-prepare pag pumunta sila sa US? Honestly, kasi depende yan, basta may accommodation. Napakalaking bagay yung may accommodation. So, with Advanced USRN, saka yung tie-up namin na hospital, na direct, meron kaming 2 months free accommodation, worth 6,000 plus yata yun. So, ang problema na lang that time is yung pagkain mo. Kasi may free transport din yung hotel. So, it's additional, parang 3 times a week may transport, may free breakfast. So, usually, nag-budget ako ng 5,000. Tipid na yun. $5,000 US. Kasi ano yun, may mga babayaran kasi pagdating. Aside yung green card. Kasi green card, sinama ko na sa budget ko doon sa 5,000. So, tapos yung mga kailangan pa. Kasi family kami. Isa yung anak ko, yung husband ko. So, may mga binili din ako para, although furnished naman yung hotel, syempre may mga malilit na bagay na kailangan na bilhin. So, depende kasi sa budget nyo. Walang gala muna yon. Kung maggalaman, yung mga libreng park. Saka, inassist naman kami ni Advanced USRM. Make sure niya na pagdating namin, yung basic necessity meron kami. Water, bigas, rice cooker. So, kung may tanong naman, kailangan namin ng tulong pumunta sa ganito, ganyan. Nandiyan naman sila, nagwiwilling sila talagang mag-offer ng help. So, kaya yun yung advantage ng pagiging Advanced USRN, di ba? Sobrang hands-on talaga nila. Tsaka, hindi sila yung tipong pagdating mo rito, papabayaan ka na lang nila. Kumbaga, all throughout, kahit nga nung natapos, or nagsimula yung training namin, natapos yung training namin, nandun sila para talagang ikamustahin kami, kung ano pa ba yung mga kailangan namin, kung okay pa rin ba kami, ganun. So, kumbaga, meron din kami mga parang emotional support talaga. Ito na lang, syempre, bago tayo mag-end sa vlog na to, or sa video na to, alam naman natin na medyo nakakalungkot kasi ang laki ng inurong nung 'di ba nung sa visa bulletin. So parang 11 months din, 'di ba? So, syempre for sure marami tayong mga co-nurses, colleagues na syempre upset ngayon kasi nga na ganun nga. Syempre iba ready na silang pumunta sa US, alam mo 'yun.
at marami na rin sila give up sa yung sa career or whatsoever. So ano ba yung pwede mong i-advise sa kanila dun sa mga up until na waiting pa rin, at lalo sa alam ko sa Middle East, particularly sa UAE, no, sobrang tagal nilang bibigay ng interview date kahit na sabihin natin yung PD mo is current na. Ang problema sa UAE or sa Middle East nga, ang tagal nila magbigay ng PD, hindi ko alam kung ano reason. So ano ba yung mga pwede mong mai-advise sa kanila? Honestly, unang-una, i-talk it out mo yun sa mga kabatch mo. I know may mga nakikilala na kayo dyan na same na batchmate, na paras kayo na napipil, kakilala nyo nag-retro, either kaibigan nyo pero magkaiba kayong agency. Minsan nakakatulong talaga na sabihin nyo na nakakapagod mag-antay, ang burden, maraming bayarin, ganyan, pero di pa ako makaalis. Tapos pangalawang advice ko is prayer talaga na, God, ano ba talaga yung plano nyo sa akin? Siguro may reason bakit kailangan pa magstay. So, third, ang ginawa ko din noon, dinivert ko yung attention ko sa iba. So, nagtry akong i-make sure na enhance yung mga dapat ko enhance sa sarili ko, kuwari mentally, physically. Dapat sabi ko na mag-exercise ako, pero hindi ako nakapag-exercise. Pero honestly, ngayon sa mga nagme-message sa akin, sabi ko mag-exercise kayo, nakakapagod sa area. Kasi kailangan nyo ng muscle strength, ng energy talaga. Tapos yung mga iba dyan, yung mga mayayaman dyan na single, sige, enjoy nyo yung travel, enjoy nyo ang Pinas, enjoy nyo ang Middle East, or UK, kasi mamimiss nyo talaga yung second country nyo. Saka lalo yung mga may pamilya, mamimiss nyo talaga. So, i-enjoy nyo lang yung mga simple things na pwede nyo i-enjoy ngayon. At always i-enhance nyo yung sarili nyo na, ano ba mga pwede kong matutunan para as preparation sa pagiging nurse? Mag-research ka sa Lepora, ano ba yung mga duty or mga vloggers dyan na mga a day in a life nila, ay ganun pala ang duty, or ganito pala yung mga machines na kailangan gamitin. So, i-divert mo yung attention nyo. Okay lang, minsan iyak mo yan, beshi. Sige lang, iyak mo yan. Lungkot mo. Pero ako hindi ako umiyak noon. Naging happy naman ako noon na. Kasi kailangan ko talaga maging prepared. Ganun lang. Basta, iba yung meron kayong support system. Mas maganda kung kayong magkaka-batchmate na pares-pares nag-retro. So, ayun. Hi, mga kabatch sa Fish. Yun. So yun nga guys, narinig natin si Ma'am Estel sa kanyang experience dito sa US and kung ano yung mga advices na pwede niya ibigay. So yun nga guys, same din na sinabi ni Ma'am, yun nga sa mga waiting pa rin up until now, kumbaga lagi nyo tatandaan or isipin na there's always a reason kung bakit nangyayari yan eh. Parang katulad sa amin, siguro kaya rin kami na-delay before, so parang it took us like 6 months din na hinintay pa namin yung maging current kami ulit. Siguro kasi dahil piniprepare kami ni God na kailangan financially ready kami. Kasi sobrang dami rin talagang, ang hirap magsimula ng buhay dito sa US. Akala lang ng iba promising yung buhay. Promising siya pero sa simula talaga sobrang struggle din talaga. So kailangan mo ng preparation talaga. Hindi siya basta-basta. Hindi yung pwedeng nainggit ka lang sa kasama mo or whatsoever. Or edad. Gusto lang reason edad. Kasi may tinatarget, ay, ganito na kasi edad ko, ma'am, ganito na edad ko, matanda na ako. I feel na yung mga iba kong kakilala, ganitong successful na sila. Huwag mong titignan lagi ang ibang tao. Tignan mo yung kung nasan ka ngayon, kung ano yung magagawa mo para makarating doon sa dream na gusto mo. Huwag kang tumingin sa iba. Tignan mo yung sarili mong path. Kanya-kanya yan. Kumbaga, each on your own time yan. Tapos, kumbaga, ang motto ko nga, maganda ng mabagal. Slowly but surely. Saka honestly talaga, blessed ako kahit ngayon ako nakarating. Actually, very close yung batch namin. I didn't expect na ganun. So, parang may second family na rin ako dito. So, talagang ganun, may reason kung bakit talaga sa gantong time ka talaga pupunta ng US. So yun guys, so wala na tayong pwedeng sabihin kasi medyo nasabi na ni Ma'am Estel lahat ng mga pwedeng sabihin. So yun lang guys, for more updates and interesting stories, follow for more! Dali lang, ulitin ko lang yung